Sa mabuting balita ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma, nakatagpo ni Jesus ang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong ng mga alagad kung sino ang nagkasala, ang lalaki ba o ang kanyang mga magulang, kaya siya ipinanganak na bulag. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi ito dahil sa kasalanan, kundi upang mahayag ang gawa ng Diyos sa kaniyang buhay. Ipinapakita nito na hindi lahat ng paghihirap ay bunga ng kasalanan. Minsan ito ay nagiging pagkakataon upang makita ang kapangyarihan at awa ng Diyos. Pinahira ni Jesus ng putik ang mga mata ng lalaki at pinaghilamos sa lawa ng siluet. Nang gawin ito ng lalaki, siya ay nakakita. Ang dating bulag ay ngayon nagkaroon ng liwanag, hindi lamang sa kanyang mga mata, kundi pati rin sa kanyang pananampalataya. Unti-unti niyang nakilala kung sino si Jesus, mula sa isang tao hanggang sa isang propeta, at sa huli ay sumamba siya sa kanya bilang Panginoon. Samantala, ang mga Pariseo ay tumangging maniwala sa himala. Sa halip na maggalak sa paggaling ng lalaki, mas pinuna nila na ginawa ito ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Dahil sa kanilang pagmamataas at matigas na puso, hindi nila makita ng malinaw ang gawa ng Diyos. Sila na inaakalang nakakakita ay ngayon naging bulag sa katotohanan. Ito ang mensahe ng mabuting balita. Ang tunay na pagkabulag ay hindi lamang sa mga mata, kundi pati sa puso. Kapag ang ating mga puso ay sarado sa Diyos, kahit na malinaw ang kanyang mga gawa, ito ay hindi natin makikita. Ngunit kapag tayo ay may kababaang loob at pananampalataya, binubuksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ang kaniyang liwanag. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus ngayon na lumapit sa Kanya upang maliwanagan ang ating buhay. Sa gitna ng kadiliman ng kasalanan, pagdududa o kahinaan, si Jesus ang liwanag ng mundo at ng ating buhay. Kapag tinatanggap natin siya at sumusunod sa Kaniyang salita, unti-unting nabubuksan ang ating mga mata upang makita ang katotohanan at mamuhay ayon sa kaniyang liwanag. Ngayong linggo ay tinatawag na Laetares Sunday o Linggo ng Kagalakan. Ang ating tunay na kagalakan ay nagmumula sa Panginoon na nagpapagaling sa ating pagkabulag upang tayo ay makakita ng tunay at mamuhay ayon sa kaniyang liwanag.